Ano ba itong pinagkakaguluhang pag-abandona ng Supreme Court sa tinatawag na second placer rule? Ano ba tong second placer rule? Bakit ito yung laman ng mga usap-usapan ngayon? Anong epekto nito? Sino-sino mga maapektuhan nito? Itong tinatawag na second placer rule, inabandona na. Ang ibig pong sabihin ng inabandona, hindi na yan yung prevailing o umiiral na ruling ng Korte Suprema sa issue na yan. Kaya kung may kasong ganyan, hindi na susundin yung second placer rule. Inabandona na yan. Ano na po yan? Bagong ruling na yan. Sa aming mga abogado, importante updated ka sa ruling. Kasi kapag ang argumento mo hindi updated, sisimplehan ka lang ng kalaban. Ay, panyero, yung sinasite mong ruling ng Korte Suprema, hindi na yan valid. Hindi na yan ang valid and subsisting na doctrine ng Korte Suprema sa issue na ito. Inabandona na yung second placer rule. O yan po. Lalo nang mainit yan ngayon sa issue nito ni Abante, ni Benny Abante at saka ni Uy. Yan kasi ang ibig sabihin ng second placer rule. Ang second placer rule, kapag yung nanalo, yung first placer, kapag yung first placer ay na-disqualify, kapag yung first placer ay na-disqualify, na-disqualify yung first placer, sinong papalit? Sinong uupo? Di yung second placer, yan yung ibig sabihin ng second placer rule. Ngayon, pag inabandona na yung second placer rule, ibig sabihin, yung nanalo, yung highest, yung first placer, na-disqualify, hindi na uupo yung second placer. Mababakanti ngayon ang posisyon. Magpapa-special election. Yan po ang ibig sabihin ng inabandona ang second placer rule. Kumbaga, kahit yung nanalo, yung first placer, na disqualify, sa second placer rule, ang uupo yung second placer. Ngayong inabandona na yan, ibig sabihin, kahit na-disqualify yung first placer, hindi uupo ang second placer. Anong basihan? Anong sabi ng Korte Suprema? Second placer ka nga eh. Ibig sabihin, hindi ka binoto ng tao. Ang binoto ng tao, yung first placer. Ay ngayon, yung first placer na disqualify, ay hindi uupo yung second placer kasi nagdesisyon na nga ang tao na ayaw dun sa second placer. So bakit pa uupuin ang second placer? Yun ang ibig sabihin yan. Yun ang ibig sabihin. Kaya makikita nyo ngayon yung mga DDS, nagla-live sila, tuwang-tuwa sila. Si Harry Roque, napanood ko, nag-live. O, paano yan? Paano yan, Benny Abante? Sabi niya, ikaw ang second placer. O, sa dating ruling ng Korte Suprema, kapag na-disqualify yung first placer, uupo ang second placer. O, di ikaw yon. Ay kaya lang ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi. Kahit ma-disqualify yung first placer, hindi pa rin uupo ang second placer. Magpapa-eleksyon. Special election yan. Ganun yung ibig sabihin ng ruling na ito. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba talaga itong mga second placer rule na ito? Alam niyo mga kabunyog, mayroon kasing dalawang klase ng kung gusto mo na yung kalaban mo hindi makaupo sa eleksyon ito. Ako kasi nagturo ako ng election law. Sa College of Law. Isang unit lang naman yan eh. Ibig sabihin maiksi lang yan na kursus na subject. Maiksing subject lang ang election law. Pero ganito ang pagkakaalam ko niyan nang tinuro ko yung subject na yan na election law. Mayroon tayong pagpapadisqualify ng kandidato. Disqualification. Para mapadisqualify mo ang kandidato, dalawa ang pwede mong gawin. Disqualification or cancellation. Yan na, kaya ito medyo na technical ito. Disqualification at saka cancellation. Okay? Yan. Nangyari yan sa amin sa Albay, sa Bicol. Naalala nyo sa Albay, sa Bicol. Ito. Kung may nanunood dito sa akin ng mga law students, ito, libreng paliwanag na ito sa issue na yan. Disqualification at saka cancellation.
Kapag sinabi mong disqualification, pinapadisqualify mo ang kalaban o ang kandidato dahil may na-violate siyang provision ng election law. Ano? May na-violate siyang provision ng election law. Halimbawa, yung pamimili ng boto, vote buying. Yung nangyari sa amin, example, yung nangyari sa amin sa Albay, di ba naalala nyo, noong 2022 elections, ang naglaban na gobernador ay si Bichara at saka si Rosal. Okay, balikan natin yan, ano? Si Bichara at si Rosal. Si Bichara, incumbent governor. Si Rosal, mayor ng Legazpi City, lumabang governor noong 2022. Ang vice governor ni Bichara ay si Grex Lagman. Ang vice governor naman ni Rosal, parang si Imperial yata yon, Imperial. Anong nangyari sa eleksyon? Tinalo si Bichara, panalo si Rosal. Pero ang nanalong vice governor, yung running mate ni Bichara, si Grex Lagman. Natalo yung running mate ni Rosal. Ngayon, nung panahon ng eleksyon, within the 45 days na campaign period, namigay ng ayuda si Rosal. Namigay ng ayuda. Within the 45 days. Ang sabi naman ni Rosal, nabigay siya ng ayuda kasi matagal namang approve na yan. Bahagi pa yan ng mga ayudang ibinibigay noon. Approve na yan. In-implement ko lang. Bago pa ang eleksyon, approve na yan. Kaya lang, ang sabi ng COMELEC, hindi pwede yan. Kahit approve na yan bago ang eleksyon, hihingi ka pa rin ng approval ng COMELEC na ibigay mo yan. Naalala niyo yung present case ni Vico Soto? Kinakasuhan sana si Vico Soto. Bakit namigay ng scholarship sa panahon ng kampanya? Kung hindi alam nung nagkaso kay Vico Soto, humingi ng approval sa COMELEC si Vico Soto. So hindi nila na-technical. Si Rosal hindi. Hindi siya nakahingi ng approval sa COMELEC. Kaya pinapadisqualify siya na sa pagiging elected governor. So yun, disqualification yon, hindi cancellation. Disqualification. Kasi may na-violate ka sa panahon ng kampanya, may na-violate ka, panahon na ng kampanya, tulad noon, pamimigay ng ayuda na bawal sa panahon na ng 45 days. Disqualification case yun. Disqualification case. Itong kay Abante at saka kay Joey Oy, hindi ito disqualification. Cancellation ito ng COC. Anong ibig sabihin ng cancellation ng COC? Kumandidato si Joey Oy. Dapat, pag kumandidato ka, dapat natural born ka, citizen. Kasi congressman natural born. Ay hindi naman siya natural born. Kasi pinanganak siya 1962, ang nakalagay sa konstitusyon ng 1935 Constitution, kasi 1962, di 1935 ang konstitusyon. Pwede kang maging citizen ng Pilipinas, natural born, kung ang ama mo ay Pilipino. Ang problema, nung pinanganak si Joey Uy noong 1962, hindi Filipino citizen ang ama niya. Na naturalized citizen ang kanyang ama, 1967 na, 5 years after na ipanganak siya. So, ibig sabihin, yung mother niya, Filipina. Pero yung pagiging Filipino citizen na natural born, yung Filipina mother or Filipino father, 1987 Constitution na yan. 1987 yan. Noong 1935, hindi. Father lang ang pinagbibasa ng citizenship, hindi mother. Yan po ang pagkakaiba. So, ibig sabihin, hindi Filipino citizen si Joey Oy. Hindi natural born. Hindi natural born. So, dahil hindi siya natural born, yung kanyang COC, pinakansila. Kasi dapat natural born ka. Kasi congressman ang tinatakbuhan mong posisyon. So, yun, hindi disqualification yon. Yun ay cancellation ng COC. So bakit importanteng mapagkaiba yung disqualification sa cancellation ng COC? Ang cancellation ng COC, hindi ka naging kandidato kasi cancel yung COC mo. Ibig sabihin wala kang certificate of candidacy. It's as if you were never a candidate. O, yan ang ibig sabihin ng cancellation. Pag disqualification, tulad nung kay Rosal, yung governor ng Albay, namigay ng ayuda sa panahon ng campaign period, yung 45 days, disqualification yon. Ibig sabihin nun, kandidato ka. Kandidato ka. Valid yung certificate of candidacy mo. Kaya lang may nagawa kang violation ng election law. Kaya disqualify ka. Ano ang effect? Ang effect, doon sa cancellation of the COC, you were never a candidate because your COC was cancelled.
You were never a candidate. Since you were never a candidate, yung boto mo mapupunta dun sa kalaban mo. Ibig sabihin, yung second placer ay uupo. Yung second placer ay uupo. Bakit? Kasi hindi ka naman kandidato. Cancelled yung COC mo eh. Ibig sabihin, yung kandidato lang, yung second placer. Kaya, yung case ni Joey Oy, kung nanalo siya at si Benny Abante second placer, dahil cancellation ng COC ang nangyari, hindi naging kandidato si Joey Oy. O, ganun ang ibig sabihin nun. Pero sa disqualification, yung kay Rosal, nanalo si Rosal, natalo si Bichara. Pero dahil disqualification yon, valid yung COC ni Rosal. Ibig sabihin, naging kandidato siya. Kandidato rin si Bichara. Hindi nanalo si Bichara, nanalo si Rosal. Pero na-disqualify si Rosal. Sinong uupo? Hindi si Bichara. Hindi si Bichara. Ang uupo, yung nanalong vice governor. Kaya ang umupong governor nang ma-disqualify si Rosal, hindi si Bichara, hindi yung second placer, kundi yung nanalong vice governor. Yun ang pagkakaiba nun. Okay? Yan ang ipagkakaiba ng disqualification sa cancellation. Yan yung pagkakaiba ng disqualification sa cancellation. Okay? Kaya hindi po simple yung sabihin lang natin cancellation, disqualification. No. Sa case ni Joey Oy at ni Benny Abante, ano yun? Cancellation ng COC. So, dahil cancellation, hindi naging kandidato si Joey Oy. So, dahil hindi naging kandidato si Joey Oy, uupo yung kandidato. Sino yung kandidato? Iisa lang ang kandidato, si Benny Abante. Siya lang yung kandidato eh. Kasi hindi kandidato si Joey Oy. Kaya lang, dito sa ruling na ito ng Supreme Court, nakalalabas lang, kahit pa na-disqualify yung first placer, hindi uupo ang second placer. Ngayon, yan ang Ngayon, pag-aaralan natin to kasi hindi ko pa nababasa yung buong desisyon. Mag-a-apply ba ito sa cancellation ng COC at sa disqualification o dun lang sa disqualification? Kasi kung dun lang sa disqualification, alam na namin yan, hindi mag-a-apply yung second placer rule sa disqualification eh. Hindi mag-a-apply. Ganun talaga ang ruling. Kahit naman ngayon, kapag disqualification, hindi mag-a-apply ang second placer. Kaya ngayong nangyari sa Albay, na-disqualify si Rosal. Second placer si Bichara. O dahil na-disqualify si Rosal, dapat si Bichara. Hindi. Kasi disqualification yun eh. Kandidato si Rosal kasi hindi cancellation ng COC. Na-disqualified lang siya dahil may na-violate siyang batas sa eleksyon. Therefore, ang uupo, hindi yung second placer, yung vice governor. Kaya ang umupo noon si Greg Slagman. Nakuha nyo na, mga kabunyog. Ay dito, hindi naman to disqualification, cancellation. So dahil cancellation itong kay Joey Oy at Benny Abante, dapat uupo si Benny Abante. Kasi it's as if si Joey Oy ay hindi naging kandidato kasi cancellation eh. Cancellation. Kaya lang, ang sabi ngayon, inabandona ng Korte Suprema ang second placer rule. Will this apply sa congressman? Will this apply sa congressman? Kasi yung sinasite na kaso dyan, manggudadato ang kaso na yan eh. Manggudadato. Local government, local official yan. Local official. Parang governor yata at vice governor ang pinag-uusapan dyan. Yung ruling na yan. Hindi yan tungkol sa congressman. Ngayon, will that apply dito sa issue ng congressman? Babasahin na rin natin kailangan basahin natin yung buong ruling ng Korte Suprema eh. Ang sinasabi kasi ngayon ng mga DDS, si Harry Roque napanood ko, nag-live na. Sabi ni Harry Roque, hindi ka mauupo, Benny Abante. Pwede pag nabasa ko yung buong ruling ng Korte Suprema. Kalalabas lang kasi ngayon eh. Hindi ko pa alam. Pero ang involved kasi doon, hindi congressman, governor. Governor at vice governor.
ang sabi ng Korte Suprema diyan, kahit na-disqualify yung first placer, hindi uupo yung second placer. Yan yung ruling diyan sa yan o, Supreme Court, disqualified winner cannot be replaced by second placer. Ang pinapaliwanag ko, noon naman, ganyan naman talaga na. Disqualified winner cannot be replaced by second placer. Yan ang nangyari sa Albay. Nanalong Governor si Rizal na disqualify. Oh, pumalit ba sa kanya ang second placer? Si Bichara hindi. Kasi hindi naman cancellation yon, disqualification. Dito, ano ba ito? Cancellation ba yan kay Mango Dadato o disqualification? Hindi ko alam kung anong ginamit na batas. Kasi kung actually yung cancellation ng COC, disqualification din yun. Pareho yan. Kaya lang, for purposes lang ng malinaw ang pagkakaiba, pag cancellation ng COC, ang ibig sabihin, ang may defect, ang COC mo. Pagka disqualification, may na-violate kang batas tulad nung pamimigay ng ayuda sa panahon ng 45 days campaign period. Oh. Yun ang disqualification yun. Pero kung yung COC mismo ang may problema, Certificate of Candidacy, ano yun? Cancellation of COC yun. O halimbawa, sinabi mo na 18 years old ka na nung tumakbo ka, hindi naman pala, ay di material misrepresentation yon. Cancellation of the COC yon. Ipapakansela mo yung COC. O, pag na-cancel yung COC, ay talagang doon, ang mangyayari doon, pag na-cancel yung COC, nag-a-apply yung second placer rule. Ito yung case ni ito rin yung case ni Benny Abante at ni Joey Oy, second placer rule. Kaya lang ang sabi ng mga DDS, napapanood ko yung mga DDS ngayon, sila Harry Roque. O paano yan Benny Abante? O, akala mo makakaupo ka na? Hindi, kasi inabandona na ang second placer rule. Kahit ka pa second placer dahil second placer ka, at yung first placer na disqualify, si Joey Oy, assuming na ma-disqualify na talaga, hindi ka pa rin uupo, mababakante lang ang pwesto, mag-i-eleksyon uli. Tama ba yon? Babasahin ko muna yung ruling ng Korte Suprema dyan, kasi ang involved dyan ay local official. Yan ba ay mag-a-apply yung jurisprudence na yan, yung ruling na yan hanggang sa congressman? Pangalawa, pati ba yung cancellation ng COC, sakop niyan? Kasi malinaw na nga dati, ang jurisprudence dati ganun kalinaw. Kapag disqualification dahil may na-violate kang election law, katulad nung nangyari nga sa governor namin, sa Albay, hindi pa rin uupo ang second placer. Hindi. Ang uupo yung na-elect na vice governor. At yan ang nangyari sa Albay. Bakit hindi umupo si Bichara? Ay second placer ka eh. Disqualified lang naman si Rizal. Ibig sabihin, kandidato siya. Hindi naman invalid yung or void ab initio yung COC niya. Valid yung certificate of candidacy niya, kaya lang may nagawa siyang bawal sa batas sa panahon ng kampanya. O di kaya na-disqualify siya. O pero dahil valid yung COC niya, kandidato siya. Kaya hindi ka uupo yung second placer. Dito kay Joey Oy at Benny Abante hindi. Cancellation ng COC ito. Kaya lang, ito bang second placer rule ay mag-a-apply na sa lahat? Lahat as in lahat. Pati doon sa cancellation ng COC. Pangalawa, mag-a-apply na ba ito? Kahit sa anuman na posisyon. Kahit sa anuman na posisyon. O, di ba? Kahit sa anuman na posisyon, mag-a-apply na ba ito? O, yan yung yan yung aalamin ko dyan. Hindi ko pa nababasa ang buong ruling yung buong desisyon. Yung buong desisyon. Kaya ito, anyway, kung ang application nga nito ay mag-a-apply sa lahat, hindi lang sa local officials, pati sa congressman mag-a-apply ito, hindi nga makakaupo si Benny Abante. Pero hindi rin makakaupo si Joey Oy. Mangyayari niyan, mababakante ang pwesto ng mababakante ang pwesto ng congressman ng 6th District. Magpapatawag niya ng special election. Bakit magpapatawag ng special election? Kasi 3 years pa naman eh. Hindi na nagpapatawag ng special election kapag malapit naman na yung election. Halimbawa, nabakante ay na-cancel yung na-desisyonan yan
ano na, malapit na yung susunod na eleksyon sa 2028. Hindi na special election. Pero ito kasi simula lang. Ang isang bagay din kasi dito, bakit naman kasi ang COMELEC ngayon lang yan dinesisyonan? Ngayon lang ba nila nalaman na hindi natural born citizen si Joey Uy? Di ba? Dapat niyan, pag-file pa lang ni Joey Uy, tiningnan niya na yung COC, di ba? O dapat niyan, kinansila na yan. Kung kinansila na ang COC ni Joey Uy, hindi na yan tinuring na kandidato, ay di hindi yan mananalo. Yang nangyari ngayon, nanalo, o naiproklama pa, o nagkakagulo tuloy. O okay na sana, wala nang magagawa yan, kasi yun ang ruling. Ang problema, lumabas pa itong ruling ng Korte Suprema, ay lalong nagulo. Lalong nagkagulo-gulo ngayon. Anyway, abangan natin ang susunod na kabanata. Abangan natin. Basta ako explain ko sa inyo, ano ito, ako kasi kung ano yung totoo, yun lang sinasabi ko. Wala naman akong ano dyan wala naman tayong kinakampihan. Ako lang, ang pinapaliwanag ko, kung itong ruling na ito ng Korte Suprema mag-a-apply kahit sa congressman o anong posisyon man, ibig sabihin, kapag nakansila yung COC, yung second placer hindi pa rin uupo. Kasi ngayon, ang present na ruling yung pinaliwanag ko. Kapag cancellation ng COC, yung second placer ang uupo. Why? Because na-cancel yung COC, ibig sabihin, hindi ka naging kandidato. Isa lang ang kandidato lang, yung kalaban. Ay kung ikaw yung nanalo, first placer, pero canceled naman yung COC mo, di hindi ka kandidato. Kasi canceled yung COC mo Hindi disqualification lang. Kung yan ay inabandona na, inabandona na. Ibig sabihin, yung ruling na yan ay inabandona na. Yan yung tinutukoy dyan sa desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, apektado niyan si Benny Abante. Hindi siya makakaupo. Yan Kaya ako, ayaw ko munang, kasi babasahin ko muna yung buong desisyon. May nabasa ako kumakalat, dissenting opinion ni Leonin. May dissenting opinion si Leonin. May dissenting opinion. Yun, babasahin ko rin yung dissenting opinion ni Leonin. Pasensya na, ngayon, ko pa lang to nabasa ko pa lang na mayroong ganito sa news. Inabandona na nga ang second placer rule. Pero hindi ko pa nababasa yung buong desisyon. Kalalabas lang kalalabas lang. Ano't ano man, kung mag-a-apply na yan kay Abante, hindi pa rin makakaupo si Joey Uy. Kasi hindi siya natural born. Ang problema, ang mangyayari diyan, mababakante yung pwesto. Ay magpapatawag ng special election. Kaya ito dapat sanang COMELEC, maaga pa sana, kinansila na yung COC ni Uy. Kung nakansila na yung COC ni Uy, di hindi na yan kasama sa kandidato. Diba? Sana hindi na magulo. Ay ngayon magulo. Hindi sana magulo kung hindi lumabas itong desisyon ng Korte Suprema. Lumabas itong desisyon ng Korte Suprema, di lalong nakadagdag sa gulo. Di ba? Yan yung nangyayari dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.